Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa inyong lahat. Ako si Isabella, pero tawagin niyo na lang akong Bella. Malumanay pero mabigat ang boses ko habang nakatingin sa kawalan. Akala ko perpekto ang pamilya namin. Si Papa Ray mabait at tapat. Si Mama Carmen masayahin at magaling makisama. Parang walang kulang, parang walang bitak. Pero minsan, ang pinakamagandang imahe may tinatagong sugat. Habang sinasabi ko ito, pumapasok sa isip ko ang mga alaala. Si Papa Ray na laging nag-aalmusal kasama kami. Ngumingiti kahit stressed sa trabaho. Si Mama Carmen naman, nakangiti rin, pero laging hawak ang cellphone, madalas nagtatago ng tingin. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa mesa, narinig ko ang yabag ng sapatos ni Mama. Nakita ko siyang nakabihis kahit wala namang okasyon. Mama, saan ka pupunta? Ang late na. Ngumiti siya pero halatang iwas ang mata. May meeting lang, anak. Huwag ka na mag-alala. Saglit lang ako. Napakunot ang noo ko. Meeting? 9:00 na ng gabi? Mga kaibigan ko lang, business matters. Matulog ka na, Bella. At bago pa ako makasagot, isinara na niya ang pinto. Naiwan akong nakatitig sa oras, pumipintig ang dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba. Hindi lang ito simpleng lakad. Sa mga sumunod na araw, mas naging halata. Lagi niyang hawak ang phone niya. Kapag papalapit si Papa o ako, mabilis niya itong ilalagay sa bag o ipapasok sa bulsa. Isang beses, nagbibiruan kami ni Papa sa sala. Biglang nag-vibrate ang phone ni Mama. Napatingin si Papa at ako. Mabilis niya itong kinuha, ngumiti, at nagsabing, "Ay, wala yon. Group chat lang." Pero alam kong hindi. Kita sa mata niya ang pangamba. Kita sa paghinga niya ang pagtatago. Si Papa, mas pinili ang manahimik, pero ako, hindi ko matanggap. Isang linggo pa ang lumipas. Gabi-gabi, umaalis si Mama. Lagi ang palusot, meeting, kaibigan, church activity. Hanggang isang gabi, nagtanong si Papa, "Carmen, lagi ka na lang wala sa gabi. Hindi ka ba napapagod?" Ngumiti si Mama, halatang may itinatago. "Ray, kailangan lang. May mga bagay na dapat ayusin." Tahimik lang si Papa, naniniwala pa rin kay Mama, pero ako, hindi na mapakali. Sa tuwing maririnig ko ang pagsara ng pinto, para akong sinasaksak sa dibdib. Ano ba talaga ang tinatago ni Mama? Isang gabi, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa gilid ng bintana, hawak ang cellphone, pinagmamasdan ang madilim na kalye. Nasilayan ko si Mama, nakaayos na parang pupunta sa kasal. Makeup, pabango, naka-heels. Sumakay siya ng taxi at umalis. Doon ko naramdaman, kailangan ko nang malaman ang totoo. Nang bumalik si Papa galing trabaho, tinanong niya ako, "Nakita mo ba si Mama?" Hindi ko alam ang isasagot. Napakagat ako ng bibig at umiling. Sa puso ko, bumigat ang hinala. Hindi lang ito simpleng lakad. Hindi lang ito simpleng dahilan. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang may sumasakal sa dibdib mo? Na parang ikaw lang ang nakakakita ng problema sa perpektong larawan, pero walang naniniwala sa'yo? Ganun ang naramdaman ko. Ako lang ang nakakakita kay Mama na may tinatago. Ako lang ang nakakaramdam na may hindi tama. At mas lalo akong natatakot kasi ang sekreto niya, baka masira ang pamilya namin. Hindi na ako mapakali. Gabi-gabi na lang umaalis si Mama at parang lumalaki ang apoy ng hinala sa dibdib ko. Kaya isang gabi, nagpasya ako. Hindi na ako manonood mula sa bintana. Hindi na ako mananatili sa bahay habang siya ay lumalabas ng palihim. Susundan ko siya. Naka-hoodie ako at nakasapatos na halos walang ingay. Hawak ang cellphone ko, nanginginig ang mga kamay. Kinakabahan ako, pero mas malakas ang kagustuhan kong malaman ang katotohanan. Lumabas si Mama nang nakaayos na parang pupunta sa isang date, hindi meeting. Sumakay siya ng taxi. Mabilis akong pumara ng tricycle at sinundan ang kotseng iyon mula sa malayo.
Para akong isang anino na ayaw magpahuli. Habang bumabaybay kami sa kalsada, ramdam ko ang pintig ng puso ko. Malakas, mabilis, parang gusto nang kumawala. Saan ka pupunta, Mama? Tanong ko sa sarili. Anong tinatago mo sa amin? Huminto ang taxi sa isang compound apartment. Simple lang ang lugar, pero halatang pribado. Bumaba si Mama, tumingin sa paligid, parang sinisigurado na walang nakatingin. Doon ako lalong kinabahan, pero hindi na ako umatras. Lumapit ako, dumaan sa bukas na gate na walang bantay at naglakad ng maingat. Tahimik ang paligid. Rinig ko ang kuliglig at mga tahol ng aso mula sa malayo. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang kaluskos ng sapatos ni Mama habang pumapasok siya sa isang unit. Sumilip ako sa gilid, naghahanap ng pwesto. Doon ko nakita ang maliit na bintana ng kusina na bahagyang nakabukas. Lumapit ako. Dahan-dahan, halos pigilin ang hininga ko. At nang masilip ko sa loob, para akong tinamaan ng kidlat. Si Mama at si Tito Eduardo. Si Tito Eduardo na matagal ng kaibigan ni Papa Ray, halos parang kapatid na. Laging nasa bahay tuwing fiesta, laging kausap ni Papa tungkol sa trabaho, at minsan pa nga nagbibigay ng regalo sa akin tuwing birthday. Pero sa harap ng mga mata ko, ibang Tito Eduardo ang nakikita ko. Hawak niya si Mama ng mahigpit, magkadikit ang katawan nila. Hindi lang simpleng halik, kundi nag-uumapaw sa init, sa alab, isang tagpong hindi dapat mangyari. Parang gumuho ang mundo ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi pwede to, sambit ko sa sarili, nanginginig ang tuhod. Kasabay ng pagkabigla, dumaloy ang puot sa puso ko. Paano mo nagawa to, Mama? Kay Papa? Sa amin? Hindi ko mapigilan ang luha ko habang nanginginig ang kamay kong hawak ang cellphone. At bago pa ako makapag-isip, itinaas ko ito at nagsimulang mag-record. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat galaw nila, lahat na-capture sa screen. Hindi ko alam kung tama ba o hindi. Ang alam ko lang, nasasaktan ako at gusto kong mailabas ang bigat na ito. Pag uwi ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang buong katawan ko ay nanginginig pa rin sa nakita. Pinanood ko ulit ang video at doon lalo akong naiyak. Si Mama, si Tito Eduardo, para silang dalawang tao na walang pakialam kung sino ang masasaktan. Hindi ka pwedeng makalusot, Mama, sabi ko. Kailangan mong maramdaman ang sakit na binigay mo sa amin. Sa bugso ng damdamin, pinost ko ang video online. Walang filter, walang kaba. Hindi ko na inisip kung sino ang makakakita. Mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. Gusto ko lang maibunyag ang katotohanan. Alam kong hindi tama. Alam kong hindi dapat. Pero sa oras na yon, ang utak ko wasak na wasak. Hindi ko na inisip kung anong pwedeng mangyari. Ang alam ko lang, kailangan makita ng lahat ang ginawa ni Mama. Hindi ko naisip na pati si Papa. Makikita rin niya. Kinabukasan, mabilis kumalat ang video na in-upload ko. Parang apoy na hindi mapigilan, bawat oras may bagong nakakakita. Mga kapitbahay, kamag-anak, pati mga kaklasiko. Lahat tila may bulungan. Sa kanto may mga nagkakatinginan, may mga umiiwas ng tingin kapag dumadaan ako. Sa social media, umuulan ng mga komento. Hindi ko akalain si Carmen. Si Eduardo pa. Kawawa si Ray. Bawat salita, parang sibat sa dibdib ko. Ang imahe ng pamilya naming dati perpekto, ngayon ay lantad na lantad sa lahat. At habang mas lumalawak ang usapan, mas lumalalim ang sugat sa puso ko. Hindi ko na mabawi ang pinost ko. Nandoon na, laganap na. At hindi ko inisip na si Papa mismo makakakita rin. Si Papa Ray, galing sa trabaho, pero kahit mahaba ang oras niya, laging may ngiti sa mukha niya. Palaging siya ang nagbibigay ng liwanag sa bahay tuwing uuwi. Nang gabing iyon, umupo siya sa sala, nagbukas ng cellphone para tumingin ng balita. Pero ang bumungad sa kanya, hindi headline, hindi artikulo, kundi ang video ng kanyang asawa at pinakamalapit na kaibigan. Napatigil siya, napalunok, at nanlaki ang mga mata. Ilang segundo siyang nakatulala, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, kasama sa iisang bubong ng higit 2 dekada,
nakayakap sa ibang lalaki. At hindi basta lalaki kundi si Eduardo. Ang kaibigang ilang beses niyang ipinagtanggol, ipinagmalaki, at itinuring na kapatid. Hindi pwede to. Garalgal niyang sambit, nanginginig ang mga daliri habang hawak ang cellphone. Ang bawat eksena sa screen parang kutsilyong paulit-ulit na sumusugat sa puso niya. Ang init ng pagtawa nila ni Eduardo sa mga nakaraang inuman, biglang napalitan ng pait. Ang tiwala niya kay Mama, biglang nadurog sa harap ng mga mata niya. Habang nakatitig siya, naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib. Una, parang maliit na tusok lang. Pero unti-unti, lumalim at lumakas hanggang sa parang pinipiga ang puso niya. Nabitiwan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Aray! Diyos ko. Sabi niya, halos wala ng boses. Napahawak siya sa dibdib, nahihirapang huminga. Kumakabog ang dibdib niya, parang may mabigat na batong nakadagan. Ang mga kamay niya nanginginig, naghahanap ng mahahawakan. Pero sa halip, bumagsak siya sa sahig, halos mawala ng ulirat. Narinig ko mula sa itaas ang pagbagsak niya. Agad akong bumaba at nakita si Papa nakahandusay, nanginginig, halos hindi na makapagsalita. Papa, Papa, sigaw ko, nanginginig, halos mabingi sa sarili kong tinig. Lumapit ako, hinawakan ang kamay niyang malamig. Papa, anong nangyayari? Halos hindi siya makapagsalita, nanginginig lang ang bibig niya. Doon ko nakita ang cellphone niya, nakalapag sa sahig. At sa screen, nakapost ang video na ako mismo ang nagpost. Para akong tinusok sa puso. Diyos ko, nakita niya. Agad kong tinawagan ang ambulansya. Hello, emergency. Hindi makahinga ang tatay ko, pakibilisan niyo, please. Paulit-ulit akong sumisigaw, nanginginig at umiiyak. Mabilis dumating ang ambulansya. Sa loob, hawak ko ang kamay ni Papa, nanginginig at malamig. Laban lang. Pa, please, huwag mo kaming iwan. Ako to, si Bella. Kailangan ka pa namin. Pero tila lumalabo na ang mga mata niya, tila unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Pagdating sa ospital, sinalubong kami ng mga nurse at doktor. Agad siyang isinugod sa emergency room. Sa labas, naglalakad ako ng paikot-ikot, yakap ang sarili ko. Ramdam ko ang takot at bigat ng loob. Ang bawat segundo, parang isang oras na walang katapusan. Mula sa loob, naririnig ko ang mga sigaw ng doktor. Clear! Kasabay ng malakas na tunog at ang pag-angat ng katawan ni Papa sa kama. Ilang ulit nilang sinubukan, paulit-ulit, pero parang wala na siyang tugon. Hanggang sa narinig ko ang mahabang tunog mula sa monitor, isang linya na diretsyo, walang galaw. Isang nurse ang lumapit, mabigat ang tingin. Condolence po, wala na siya. Kahit anong gawin namin, hindi na siya bumalik. Dumating si Mama Carmen, huli na. Nang makita niya si Papa, halos mabuwal siya sa sahig. Ray! Sigaw niya, halos mabaliw sa iyak. Tumakbo siya sa tabi ng kama, niyakap ang malamig na katawan ng asawa niya. Ray, mahal ko, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto. Hindi ko ginusto. Ang boses niya, punong-puno ng pighati at pagkasira. Halos humandusay siya sa sahig habang pinipilit hawakan ang mga kamay ni Papa. Pero huli na. Wala nang tugon. Ang babaeng minsan kong hinangaan, ngayon ay nakaluhod, wasak na wasak. Pero kahit anong luha niya, hindi nito maibabalik si Papa. Habang pinagmamasdan ko si Mama, ako man ay nabalot ng guilt. Ako ang nag-post. Ako ang nagpalaganap. Kung hindi ko ginawa, baka hindi nakita ni Papa. Baka andito pa siya ngayon. Kasalanan ko to, sambit ko sa sarili habang umiiyak. Kung hindi ko lang pinost, kung hindi ko lang ipinakita sa mundo. Pero kasabay ng guilt, naroon din ang pait. Dahil kahit hindi ko ipinost, kahit hindi nalaman ng lahat, totoo pa rin ang kasalanan niya. At wala nang makakapagbago doon. Kung hindi siya nagtaksil, hindi mauuwi sa ganito. Doon ko unang naramdaman ang bigat ng kasalanan, hindi lang ni Mama, kundi pati ako. Ang sakit ng pagkawala ni Papa, dala ng isang pagtataksil at ng isang desisyong hindi ko na mababawi. Sa isang iglap,
Gumuho ang mundo namin. At alam kong pagkatapos ng gabing iyon, wala nang babalik sa dati. Si Papa Ray, ang haligi ng tahanan namin, wala na. At ang sugat na iniwan, habang buhay ng mananatili. Mabigat ang hangin sa araw ng libing ni Papa Ray. Madilim ang langit, tila nakikiramay sa amin. Ang bawat hakbang papunta sa sementeryo, parang may nakapatong sa dibdib ko. Ang paligid ay may bulungan, mahihinang usapan, mabilis na sulyap, at mga mata na hindi maitago ang kanilang hatol, mga kamag-anak na hindi makatingin ng diretsyo, mga kapitbahay na palihim na nag-uusap, at mga titig na tila mga apoy na nakatutok kay Mama Carmen. Hindi ko na kailangan pang marinig ang kanilang mga salita. Sapat na ang tingin nila para iparamdam ang puot, awa, at paghusga. Nakahiga si Papa sa kabaong, tahimik at payapa ang mukha niya, ngunit ramdam ko ang bigat ng pagkawala. Ang dating haligi ng tahanan namin, ngayoy isang alaala na lang. Sa gilid, may ilang kamag-anak na umiiyak, ngunit ang luha nila ay may halong pait, hindi lang kalungkutan. Pinilit kong manatiling tahimik, pero habang nakikita ko si Mama Carmen na nakaupo sa tabi ng kabaong, nakayuko at umiiyak, lalo lang akong napuno ng hinanakit. Ang mga kamay niya nanginginig habang hinahaplos ang kahon, paulit-ulit na binubulong ang pangalan ni Papa. At doon, sumabog ang lahat ng kinikimkim kong pait. Kung hindi ka nagtaksil, Mama, sigaw ko, halos mabasag ang tinig ko, sana andito pa si Papa. Ikaw at si Tito Eduardo ang pumatay sa kanya. Napatigil ang lahat. Ang mga kamag-anak na palingon, ang iba na pahawak sa bibig, ang iba naman ay tila sumasang-ayon sa mga sinabi ko. May nagbulungan pa ng, tama si Bella, kung hindi nagloko si Carmen, hindi mamamatay si Ray ng ganon. Ang bawat salita ko, parang apoy na dumaloy sa gitna ng libing. Hindi lang ako ang sumigaw, parang boses din ng lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Si Mama Carmen, nanginginig, halos mawala ng lakas. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak, at paulit-ulit na umiiling. Anak, nagkamali ako. Hindi ko ginusto. Ang tinig niya'y basag, may desperasyon. Pero mahal ko pa rin ang papa mo. Mahal ko siya. Nakatitig siya sa akin, luha ang bumabalot sa kanyang mukha, at ramdam ko ang pagnanasa niyang ibalik ang lahat. Gumapang siya, hawak ang laylayan ng damit ko, humihingi ng kapatawaran. Ngunit ang mga luha niya, hindi kayang alisin ang sugat na iniwan. Ang kanyang tinig, may pagnanasa na muling makuha ang tiwala, ngunit huli na ang lahat. Hindi sapat ang sorry, Mama. Sigaw ko sabay tulak sa kanya palayo. Kung mahal mo talaga si Papa, bakit mo siya sinaktan ng ganyan? Mas lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Ang ilan, nakatingin kay Mama na may awa, ngunit mas marami ang may halo ng pagkamuhi. May narinig pa ako mula sa isa kong tita na nagsabi, wala siyang karapatang umiyak diyan, siya ang dahilan ng lahat. Ang iba naman, tinangka akong pigilan. Bella, tama na. Libing ito ng tatay mo. Pero hindi ko na kaya. Ang sakit ay mas malakas kaysa sa pag-iingat. Habang nangyayari ang lahat, isang pangalang paulit-ulit sa isip ng mga tao, Eduardo. Ngunit wala siya roon. Ang naging dahilan ng lahat, ang kaibigang nagtaksil, hindi nagpakita. At ang kanyang kawalan ay lalo lang nagdagdag sa bigat ng kahihiyan na pasan ni Mama. Lalong lumalim ang bulungan ng mga tao, ni hindi man lang nagpakita si Eduardo. Iniwan na siya. Kawawa naman. Ngunit para sa akin, hindi siya kawawa. Siya'y nagbunga ng sariling kapahamakan. Iniwan siya ng lalaking pinili niya, at ngayon, pasa niya ang bigat ng mundo. Pagkatapos ng seremonya, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Naiwan si Mama sa gilid ng puntod, walang imik, umiiyak ng tahimik. Ang dati kong nanay na malakas at masayahin, ngayon ay parang isang sirang laruan. Wasak at walang direksyon. Ako naman, nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan siya. Gusto kong lapitan,
Gusto kong yakapin, pero mas malakas ang puot kaysa sa awa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang nanay at asawa na lubos ang pagkawasak. Hindi bilang magulang, kundi bilang isang babae na nilamon ng sarili niyang pagkakamali. Makalipas ang ilang araw, hindi na nakayanan ni Mama ang bigat ng konsensya. Halos hindi na siya kumakain, hindi na lumalabas ng kwarto, at palaging nakatitig lang sa kawalan. Sa bawat gabi, naririnig ko ang mahihinang iyak niya mula sa kabilang kwarto, iyak ng isang hindi na makabangon. Hanggang sa siya mismo ang nagpasya. Kailangan ko ng tulong, at doon siya nagpa-admit sa therapy center. Isang desisyon na tanda ng pagkatalo, ngunit siguro'y tanging paraan para hindi siya tuluyang bumigay. Doon nagwakas ang kwento namin. Si Papa Ray, namatay dala ang bigat ng pagtataksil. Si Mama Carmen, andito pero wasak ang loob. At ako, naiwan para dalhin ang aral na minsan, ang kasalanan ng magulang ay sugat na habambuhay dala ng anak. At sa bawat alaala ng pagkawala ni Papa, hindi na mabubura ang katotohanan iyon. Habang sinasabi ko ito, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Ang bawat alaala, parang sugat na muling bumubukas. Ngunit ito ang katotohanan, ang pamilya namin ay gumuho dahil sa isang lihim na hindi na itago. At ako, habang buhay ko nang dala ang bakas ng kasalanang iyon, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.